Tingnan mo. Ano yung view? Ilan? This is your first international travel. It's my first travel after 50 years. Don't say, after 50 years? 50 years of your life. Yes, 50 Grabe years naman. of my life. Record. Okay. So, kumusta yung ano? Hanap muna tayo ng ano. Ito pala yung... Ikaw yung tinatrack. Naiya Terminal 3. Grabe, magkabilang dulo ba? Yung? Puro food court. Puro kainan. Restaurants. Not bad. First time ko, Gastro Bridge Cafe. Ako lang yung tinatrack, hindi ka nakikita ng ano, ng DJI. Ako lang yung tinitignan niya. Okay lang. Sa ganito yun. Hindi pala ito in and out, akala ko. May shop tayo. Hindi nga. You know, Ever Loyal Shop Expo. Oh! Yan lang yung milk tea na binibila namin. Paano ko ano? Gates 113, 116. Asa na 116? Ay, may VIP lounge. Remember, may mga lounge. Ay, Fudge, gusto mo i-try yung ano? Tingnan natin kung makakapasok tayo sa lounge. Kasi, ang alam ko, ano, nire-restrict, kumari yung pads. Yung pads lang yung lounge na pwede tayo. Okay. Kaso lang, kung ako nagkakamali, ni-restrict na ng pads muna yung kanilang access para sa mga ano, airline lounge. Pero pwede naman natin i-try. Tingnan na natin. Okay. Ano bang card gamit ka? Hindi. Ay, yun nga. Ito nga yung kwento doon. Kasi, ang alam ko, pinaliit yung pads na lounge. So, dahil konti lang yung ma-accommodate nila na tao, nasa second floor yun eh. Dahil konti na yung, yung ma-accommodate nila na tao dahil nagre-renovate eh. So, hindi na sila pumapayag dun sa mga credit card na access. So, ang ginawa nila is yung mga flight lang nila. Okay. Doon sila nagki-cater. Hindi nga natin yung gate 117. 107, o. 107 o 117? 107. Okay, 107. So, yun. Ah, hindi dito. Ha? 101, no? 107 tayo, diba? Ah, yun, okay. Gusto mo ba ng trolley na malaki? O okay ka na dyan? Okay na kami. Bakit nakabukas? Yan. Ghost Coffee. Walang tulugan. Walang Coffee. Halika, tabi ka ng konti. The Long Road to Paradise. Yun ba yun? Oh, magkala ko Mario eh. Manila Cigars. Not bad, ano? 1 hour processing from the entrance. Okay, immigration update. Ano yung mga tinanong sa'yo? Importante yung ano. Ayan, oh. Sa company. Ilang years ka na sa company? Kailangan ko yung hiharap sa'yo. Okay. So,
So yung mga tinanong sa immigration, yung isang company ka, tapos ilang years ka na sa company, actually yun lang. Tapos yung pinakahuli, sino yung kasama mo? Ayun na yung wife ko. Okay na, stamp. Stamp. Okay, so sa akin naman yung tinanong is, kung ang tinanong lang sa akin is kung working, saan ako nag-work pala? Tapos sabi ko, housewife. Walang ka-challenge. Just biglang yun na, tapos na. So maybe it's a different story kapag tinusama ko. Hindi, it's a different story kung konti lang din yung tao. Nagmamadali kasi sila feeling ko. Okay. Ang haba nila pala, no? Ayan, no? BKK sa atin. Wala. Magsacycle pa yun. Sobrang aga pa. Actually, anong oras na? 4:55. 4:55. 5 to 5. Naka-alarm ako ng 6. 7 o'clock pa yung aming flight. Talagang, ganun pala, talagang nakalagay pa sa ticket na be there by 6:40. Oo. An hour before your flight. Oo. Hindi. Dapat lang din. Talagang everything you need is provided for. Magbabasa ka lang. Tapos parang hindi naman pala masyadong intimidating yung first time na travel. And as a traveler, wag pong magtanong. Lalo na yung pa lang. Anong counter ka ba pupunta? Depende sa aeroplano masasakyan. May mga kasabay ata tayong e-games, no? Kasi parang may mga naka-uniform. Oo, pare-pareho ng uniform, mga kabataan. Ang galing. Wow, Nakalo. isang e-games. No? Sana. International. Sana all. Pero at least experience na namin yung mahabang pila sa immigration. Yung pila sa immigration. Pero mabilis lang kasi ginagawa nila ng paraan. Tapos kakaibang experience pala kasi may laman pa yung mga wallet ko. After nung machine na mag-i-scan sa'yo, pinabalik ako dun sa sa receiving ng mga bags para ilagay lahat ng gamit including wallet. So ayun. Ito na lang pala yung area na pwede ka matulog, no? Maghanap ka lang ng bench na walang arms. Lalo na kung sobrang aga mo. No? May kiddie lounge to the right. Hindi ka rin masyado makakapagliwaliw kasi ang haba naman pala ng travel mo papunta doon sa gate mo. Kapag kung saan ka pa pupunta, baka maiwanan ka. Tayo 7. Ito na, susunod na siguro 1:00 na. Baka yun. Ang dami natin. Ang dami. Ay, hindi. Iba. Sorry. Doon pa tayo. Nagoya, Japan pala yan. Doon pa sa unahan. Ang layo talaga. 5J929. Hindi ka pwedeng hindi ka talaga pwedeng magliwaliw kung saan. Go arrival Bangkok. As in, pwede ka pa rin naman magliwaliw. Kagaya natin, medyo maaga tayo. Pero, Bago ka makalimutan, natatawa ko sa immigration. Nakatingin siya doon sa parang libro. Tapos, kaya rin ang balik. Parang waiting for an answer. Tapos ako naman nagko-compute. Pero nga pala balik namin. makalimutan mo bigla. Anyway, yun lang. Gate 107 ito. Gate 107. Oh, nagkakaban ka.
Tapos na... Ha? Tapos mo dala? Hong Kong yan. Mamaya pa mag-iiba yung information. Okay, dulo-dulo kami. Ha? 725. Gate 113? Ha? Ayun no? F. Wala na. Bakit F? Flight F. 5G tayo, diba? Oo nga. Iba na yung gate number eh. Ano nag-iba? 113. Gate 113. Gate 113. Eh di, dun yun sa kabila. Kaya pala ano. Kaya pala kailangan maaga ka. Okay, babalik na naman kami. Posible talaga yun. Yan ang bago ng gate. Posible, oo. Gusto mo ipasok, ganito gawin mo ano, ipasok mo yung ano, yung tali niyan. Ito? Oo, dyan. Oh. Pwede. So, babalik pa tayo. Habang lalakarin na naman natin. Nagbago yung gate number. Ito yun ang mga water refilling station. Power bank. So, marami naman pala dito. Papunta pa lang tayo. Papunta pa lang tayo. Kailangan maihi ka para tayo. Grabe. Ang dami nilang delegation kung ano man yun. Parang EJs na pero ang dami nila. Ang dami na nila dati. Nakita natin na nakaganong uniform no? Ano kaya yun? Pakita mo ba? Nabasa mo ba? Yung nakalagay? Yung sa nila? Shoe shine? Seryoso? Meron bang gumagamit yan? Shoe shine. Shoe shine. Finally. Ito na yung nakikita ko na yung 113. Pero, sure ba tayo? Oo. Pero ibang flight pa yung nakalagay doon. Check ulit natin dun sa team. Pacific 45J74 for Hanoi. This is not yet reporting announcement. Please remain seated. Shake. To facilitate an organized boarding process, we have divided passengers into boarding groups 1 to number 5. Your boarding group number is shown on your boarding pass. Please remain seated until your boarding group number is called. Prepare individual boarding pass and passport ready for scanning at the boarding gate. Lang maiya. Saan ba yung kailangan natin makita sa screen? Oo, pero kailangan natin makita sa screen kung dyan ba talaga yung flight natin. Renovation ongoing. Sobrang init dito. Mainit. 100 per piece. Gusto mo i-check natin yung lounges? Airport lounges. Saan? Ako dito. Ayan yan yung mga Okay. tingnan natin kung meron tayong mapasukan na lounge. Subukan na natin. Wala namang masama sa pagsubok. Kaya sana tanggapin yung card natin. Yun na, susubukan nga lang natin. Kung hindi, nag-exercise tayo. Okay lang. Oo, parang pag tinitignan mo na sila, nandito ko na sa kabilang side kasi security check yung nasa kanan namin. Pag nandito ka na sa kabilang side, parang kaya mo nang huminga ng malalim. Nagpasa kami sa exam. Nakapalas kami sa exam. Lounges. Oo. Ayan Mastercard. Gcash. Depende kung aling card. Tingnan natin. Nandito na kami sa mga airport lounges. Ngayon ang tanong is kung meron tayong access sa kahit na alin dyan. Security ba? Mastercard. Pags. Tingnan natin yung pags. Tingnan natin ang pags. Line starts here.
Kasi ang balita ko sa Pags is ito yung mga airlines na pwede kang mag-launch dito. O credit card not available na. So yung mga credit cards hindi na accepted sa sa Pags. Kasi nga nag-renovate na nila. So parang gusto nila is yung mga airlines lang muna nila. Ha? May nire-renovate talaga. Kaya medyo mainit part. Work in progress. Pero at least may progress. Tingnan natin yung ibang lounges. Cathay Pacific, may sariling lounge. So mga airline lounges nga to. Mga first class, business class, Cathay Pacific. Saan? Airlines. Ngayon, tayong mga nasa budget budget airlines. Hindi tayo kasama sa budget. Hindi Budget airlines kasi, yung actually, kahit nasa Cebu Pacific, walang first class. Walang ganon. Kasi budget airlines na. Bali yung pinindot ng level ko kanina. Kasi, level 3 to eh. Level 2 na pala ito. Ay, level 3 yung pinanggalingan natin. Level 3. Oo. Okay, so bababa ulit tayo. Nagbago ng gate, buti na lang chinek namin. From 107 ba? To 113. So far, anong impression mo sa NAIA? Okay, mabilis. Tsaka As a first-time traveler ng international. Very accommodating naman yung mga pinagtanungan ko. Although, syempre, serious mode sila. Serious mode. Okay, so, ito dito? Kung ito yung unang video na pinapanood mo sa channel ko, welcome. Kasi ito lang naman talaga yung unang video. Wala ka na ibang mapapanood. Tsaka, so yung ginagawa namin is gusto lang namin i-document yung travel namin kasi hindi naman kami madalas na naging international travel. And kapag picture-picture kasi yung kukunin natin, mapupuno na rin naman yung Facebook natin, yung mga hard drive natin. So, bakit hindi YouTube na lang ang documentation ng ating travel? And so, as a first-time traveler ng international, gusto ko lang sabihin na kailangan mo na nga talagang maging maaga. As in, mga 4 hours before your flight, medyo comfortable na yon. Grabe yung pila sa immigration, although mabilis naman. Parang siguro mga, 15 minutes tayo doon sa immigration? 30 minutes. Mga ganun, 30 minutes. Okay. So, mga 30 minutes kami sa immigration. Simple lang naman yung mga tanong. Wala. Baka nga, yun yung sabi ko kanina is, baka mabilis lang yung process kasi nagmamadali din sila dahil maraming tao. Pero siguro kung konti lang yung tao, baka mas take your time sila sa pagtatanong. Hindi ko lang sure kung yun yung factor nun. Tapos, okay, so tuwan-tuwa sila. Dumating yung kasama nila, may gulay. Okay, very good. Congratulations to you all. Congratulations to you all. Masaya sila. Tapos, madalas pala na mag-gate information change. So, kailangan mo talagang tignan-tignan. At ang problema pa, pagkamali ka ng gate, ang haba ng lalakbayin mo. Grabe. Tapos ito pa, meron akong pagkakamali na ginawa. Hindi kami online check-in. Talagang
physical na check-in kami. Pero nakalimutan ko sabihin sa counter na dahil malaki yung kasama ko, baka pwede kaming ilagay sa, yung may maluwag yung legroom. Hindi ko nagawa. Pero supposedly, pwede mo i-request yun if merong available na seat na ganon. Pero okay lang. Kung ano man yung seat na napuntahan namin, walang problema. Tsaka medyo late na rin kasi namin nagising. So parang, alam mo yung feeling, Kami dahil sa overcooked. okay, naglaro pa kasi kami. Tapos, yung, alam mo yung feeling na kapag prepared kami, naka-impake kami, supposedly dadali na lang namin yung sarili namin. Pero, dahil nagmamadali tayo kanina, parang may feeling tuloy ako na parang merong hindi ka nagawa. Kaysa yung medyo relax ka pa sanang nagta-travel. So, lesson learned, natulog kami mga 12 midnight. Tapos supposedly dapat magigising kami ng mga 1:30, 2 o'clock man lang sana. Nag-alarm ako pero silent yung alarm ko. Tapos hindi siya nakapag-alarm. So, buti na lang nagising siya, 3 o'clock na. 1 hour late dun sa goal namin, pero okay lang. Ang time, ang time ngayon is 5:40, ang flight namin is 7:25. So, malaking factor din yung weather kasi okay yung weather. Ngayon, oo. Kung umuulan to, siguro medyo na-delay pa tayo, no? Yung paghanap ng Grab din. Kinuha namin is Grab na 6-seater. Tapos, buti na lang medyo kabisado din ni Kuya, no? Hindi siya nalilito dun sa mga signage. So, yun. Kung tayo yung nagda-drive nun siguro, baka, ito ba yun? Medyo mabagal tayo. Siya parang nakakalito. Oo, dami mga signage na parang NAIA terminal. Basta, yun, anyway. Taga Parañaque kami, pero parang hindi kami taga Parañaque kung ano. Kasi hindi naman kami nagagawi dito. Bahay, tsaka lang naman kami mall. So, okay naman dito sa NAIA Terminal 3. Although may mga parts na medyo mainit kasi nagre-renovate sila. And, yun nga yung pags, supposedly, kaya ng credit card natin yun na makapasok tayo sa Pags with one other passenger. So, 2 sana tayo libre. Kaso lang, tinagal muna nila yung mga credit card privileges. Puro mga airlines na lang muna kasi nga, under renovation. So, mas maliit yung area nila. Gusto nila i-limit yung number of people. So, anyway, nakaupo lang kami dito. Naghintay kami sa boarding namin. Hopefully, hindi na mag-change ng gate. Pero siguro mamaya, mga 10 minutes before our boarding time, ay na kami. I-check namin ulit yung gate information namin. So, yun. And yung next na makikita na lang nyo is siguro nasa airplane na tayo. Yung next nakita na hopefully nasa airplane na. And so for now, yung process, yung start ng process para sa mga first timers na nagta-travel katulad namin. Pagdating sa departures area, 'di ba? So pagdating doon sa departures area, kahit na anong gate doon, lahat naman 'yun ay papasok. Kung yung flight mo ay sa ngayon ang setup as of today, March today. Ano ba ngayon, September 6, 2025. Ang setup is nasa parang letter A yung Cebu Pacific. So kung flight mo ay Cebu Pacific, nasa letter A. And then experience ko pala yung imaskan yung passport. Okay. Wait. So yun, nasa letter A. Para medyo malapit. So, pagdating mo sa departures area, punta ka sa A, Cebu Pacific, if Cebu Pacific yung flight mo. And then, kapag international flight pala, hindi pala, ang check-in niya is physical talaga, doon talaga sa tao, hindi doon sa may self-check-in. Kasi, nung ginagawa ko siya, yung passport ko, nung naka-face down para i-scan doon sa sa scanner nila. Sabi daw yung details ko daw is iba doon sa details nung nandun sa information ko. Ito pala yung nangyari. Pumila kami, medyo mahaba na pila. Siguro mga 5 minutes, 10 minutes tayo doon. 10 minutes tayo doon. Tapos pagdating namin doon sa counter doon sa Cebu Pacific,
hiningi yung passport. Yung passports, tanggalin nyo dun sa jacket or sa kahit anong passport holder kasi hindi daw kasya dun sa scanner nila kapag may passport holder. Oo, yun pa. O, de yun. Yun yung pinagawa sa amin. So, pakita niya yung passport and then, tinitignan ni kuya or ni ate yung details ng passport. Very, very meticulously. Tapos, ang nakita niya, sabi niya sa akin, sino po nag-book ng flight na to? Tapos sabi ko, ako po. Tapos, nilagay niyo po sa information yung mail. Hello? Sabi ko, ay sorry. So, ang ano niyan ngayon, sabi ko, ibig sabihin lahat na ng flight ko, mali yung information kasi account ko yung ginamit ko eh. So, kung yung nasa account ko nakalagay mail, patay tayo dyan. Pero anyway, yung mga iba naming local flights naman, hopefully pabalik, edit lang naman daw yun, sabi ni kuya. So, hopefully pabalik okay na. Next is, yun, nakalimutan ko nga tanungin kung pwede kami ilagay sa gate, sa chair or seat assignment na medyo malaking legroom. So, nakalimutan ko yun sa pagmamadali. Basta masaya na ako na ginaw niya na. Meron kaming check-in luggage na 20 kilos, pero 10 kilos lang yung laman. And deliberate yun kasi what if meron kaming dalhin pa uwi. And meron kami talagang hand carry din na mga digulong. Actually, yung hand carry ko, ancient pa to. Parang 1 decade old pa tong hand carry ko na sobrang lumang-luma na to. Pero who cares, diba? Gumagana siya. And hanggang ngayon, ayun ang purpose lang naman niya is lalagyanan na nagamit. So, bakit mo kailangan bumili ng bago kung meron? Tapos isa naman hand carry is hiram lang din, hindi rin sa amin. So, yun, so check-in lang yung luggage, bag tags. Next is immigration, habang pila. Sa immigration, ang tinanong lang sa kanya is kung sino kasama mo and kailan, tsaka kung saan ka nag-work. Parang narinig ko kanina sinabi, at tsaka ilang years ka na nag-work doon, tapos kailan yung flight nyo pabalik. Tapos, ako naman, ang tinanong na sa akin is kung saan ako nag-work, sabi ko, housewife. Tapos, yun lang yung tinanong sa akin, tatak, tapos alis na. Hindi ka pwede maghintay doon sa area para sa kasama mo. And at the same time, hindi rin pwedeng pumunta sa immigration officer ng grupo-grupo kayo. One at a time lang talaga, kahit na meron kang kasama. Ewan ko, merong iba doon. I guess kapag may minor ka sigurong kasama or baka hinihingi niya yung details sa kasama niya, baka ganun. Hindi ko alam yung story, pero one at a time, one per window lang dapat yung pagpunta sa immigration. And then mabilis lang naman kasi merong Bureau of Immigration na officer doon na parang nagkaroon siya ng kanyang sariling pagpapasya na yung ibang tao ilipat sa foreign passport na line. So buti na lang doon kami sa part, basta 2 pila kasi yun, yung passport yung immigration na pila. Doon kami sa pila na malapit dun sa foreign passport. And yun yung mga pila na mabilis pinayagan na mag-shortcut dun sa foreign passport na line. So medyo mabilis kami. And then next is security check. Wala pa akong narinig na ibang vloggers na nagkwento nitong security check na to. So, kikwento ko na lang din. Yung sa security check is tatanggalin mo yung sapatos mo, tsaka lahat ng laman ng bulsa mo ilalagay mo sa bag mo and idadaan doon sa x-ray. So, lahat pati wallet, tissue, ewan ko kung lahat. Tapos magba-body scan. Yung body scan, full body scan yun. Shoes lahat Tapos yung laptop nakahiwalay din. Yung body scan is papasok na sa isang parang naka-tube dun. Tapos tataas mo lang yung kamay mo, isa-scan nila. Tapos magi-green light naman yan, check kung okay ka na. Kapag hindi, katulad ng nangyari sa asawa ko, is pinaiwan yung susi kasi may laman pa yung bulsa niya eh.
wallet ba yun? Wallet lang pala yun. Wallet and mga wipes, mga ganun. So, pinalagay pa talaga sa carousel ulit or doon sa scanner. So, hinintay niya pa yan. So, yun yung isa. Then, after na nun, medyo may free time ka na. So, 3 hours before our flight siguro yung dating namin, 3.5 hours. And nagkaroon kami ng mga 30 minutes the whole process. The whole process from siguro mga 30 to 45 minutes yon. Whole process from check-in to nagliliwaliw na kami dito sa gate. Sa gate. So, pwede ka na kumain at lahat-lahat. Meron ditong mga water fountains. Pwede kang magdala ng baso na walang lamang tubig kasi may tubig naman dito sa loob. And then, marami kang mapagbibila ng pagkain. Although, example lang ng binili niya is, size nito. 500 ml. Feeling ko ito, sa grocery, kung sa grocery ka bibili, 500 ml, mga 15, siguro kung sa restaurant ka bibili, mga 20, pero dito nabili niya na 30 pesos. So, para may idea lang kayo kung gaano ka taas din yung, Scoot flight, hindi tayo yun. So, yun. So, see you. So, that is all for this video pala na tungkol sa hindi ko alam kung narinig nyo yan. Dapat may noise cancellation to eh. So, yan yung information about more announcements. So, ito yung video na to. Ang goal lang na itong video na to is para din mag-guide sa mga first-time travelers na katulad namin kung anong ina-expect nyo pag international travel. Yun lang. Intimidating siya at first kasi puro local travel lang. At saka medyo nakakalito pero marami mapagtatanungan. And mabilis naman yung process. Fairly mabilis. Pero expect yung mga pila. Akala namin dahil madaling araw naman kami pumunta. Walang pila. Pero yun. So, hopefully, nakatulong itong video na to para sa mga first-time travelers kung ano ina-expect sa NAIA Terminal 3. Specifically yung flight namin with Cebu Pacific going to BKK, Suvarnabhumi Airport. So, and yung next video naman natin would be our flight and arrival dun sa Suvarnabhumi Airport. And yun, yung experience naman doon, ano naman itsura ng airport doon, ano naman pwedeng gawin, kailangan gawin. Kasi ngayon, ang gagawin naman namin is i-activate naman namin yung mga eSIM pala namin. Yung mga eSIM pala natin. So yun, see you in the next video. Bye-bye, mga dudes. Boarding.